Official Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:12 sa hapon. Gikan sa hulot balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sang bugos nga puwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sang apektuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo. Kag iban nga bahin sang Kabisayan nagkatungdan. Mga balita nga natipon sa sulod sang nagligad nga 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Mayong hapon, ini ang Headliners Was. Mayong hapon, ini ang Headliners Once. Huwebes, Agosto 14 o kung Agosto 13, tuig 2026. Ining inyo tagbalita, Joseph Paul Nobleza Tarosa. Kagkaroon sa mga pangulong dinalan. Headline. Kapitolyo, DMW nagiwat sang reintegration kag job fair sa mga nagpauling nga negrense OFW. Headline. Umaras nagpartisipar sa Hong Kong Food Expo 2026. Headline. 21 ka bag-o na rehistro nga 4-piece beneficiary sa Don Salvador Benedicto Negros Occidental nagpirma sang Oath of Commitment kag nagpanumpa. Headline. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DMW naghiwat sang reintegration kag job fair sa mga nagpauli nga negrense OFW. Detalye sang balita, JP Herbo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat ang Negros Occidental Provincial Government katuwang ang Department of Migrant Workers kung DMW, Overseas Workers Welfare Administration o kung OWA, kag Bacolod City Government sang reintegration kag job fair sa kapin 300 ka Overseas Filipino Workers o kung OFW. Ang aktibidad nagtanyag sang nanuay tuhay nga serbisyo sang 23 ka ahensya sang gobyerno kag mga private sector partners pati na sang livelihood assistance, learning sessions kag mga oportunidad sa trabaho. Sidalom sang livelihood program sang DMW, 120 ka benepisyaryo ang nagbaton sang 1.8 milyones pesos nga gintingob nga ayuda. Samtang 15 ka OFW ang nagbaton sang 20 mil pesos sa idalom sang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program sang OWA. May 25 naman ka benepisyaryo sang kabalikat sa kaunlaran o kung K2K training assistance sang TESDA. Ang aktibidad kabahin sang Uplift o kung Unified Package for Livelihoods Industry Food and Transport Program ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagatuyo maghatag suporta kag oportunidad sa mga OFW sa ila pagbalik sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpartisipar ang probinsya ng Guimaras sa Hong Kong Trade Development Council Food Expo 2026 ngayon sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa Hong Kong. Tiglawas ang provincial government sa Guimaras Sunday Congresswoman o Congressman J.C. Rama Nava, Governor Maria Lucille L. Nava, Provincial Economic Development Officer Francis E. Hentoral, kag Provincial Tourism Officer J.P. Ken Entredicho. Sa 11 nga tion 11 ka pungsod nga miyembro sang ASEAN ang nagpartisipar sa Food Expo Pro nga nagatag sa dugang oportunidad para sa regional kag international business connections. Inimbitar sang Guimaras ang Philippine Consulate General
sa Hong Kong para magpartisipar sa Philippine Pavilion sa ginbida sa probinsyang matamis nga Guimaras Mangoes nga mong una nga geographical indication o GI registered products ang Pilipinas. Napakita man sa Expo ang nagkalain nga premium mango products nga halin sa probinsya. Katuyuan sang pagpartisipar sa probinsya nga mapakilala sa mas malapad nga international market ang mga lokal nga produkto nga makapangita sa mga bagong nga buyers, distributors, importers kag retailers sa Asia. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 21 ka bag-o na rehistro nga 4-piece beneficiary sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental nagpirma sang oath of commitment kag nagpanumpa. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Perma sang ilay oath of commitment kag nagpanumpa na ang 21 kabago nga narehistro nga benepisyaryo sang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o kon 4-piece gikan sa Don Salvador Benedicto, Negros Occidental sining karon lang. Bilang kabahin sang program orientation, nagbuyog ang mga benepisyaryo sa ila 11 nga Family Development Session o kon FDS nga nakasentro sa pagkilala sa 4-piece at mga responsibilidad bilang benepisyaryo. Ginpatpatma sa sesyon ang tinutuyo sa programa nga makagiya sa mga bago nga benepisyaryo sa ila katungdanan kag obligasyon bilang 4-piece members. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. personal nga gininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginpatayan clearing, dredging kag waste collection operations sa Baclaran River sa Parañaque City. Ang operasyon ang ginpatuman agod masigurado nga makuha ang natipon nga basura kag debris nga nagabalabag sa pag-ilig sang tubig pagkadto sa Manila Bay. Sa inisyal nga datos, hindi maglubo sa 30 ka truckloads ang solid waste ang nakolekta kag nahakot sa suba pagkatapos ang pagbaha sa Metro Manila. Ang operasyon ginpakigbahinan sang 172 ka DPWH personnel kag 185 ka MMDA personnel. Upod ang dugang nga 230 ka personnel halin sa MMDA, DNR, mga lokal nga pangulan kag DOLE tupad. Padayon ang panawagan sa gobyerno sa tagsa ka Pilipino nga main responsable sa paghabuy sang basura kag magbinuligay sa pagtinlo sa mga suba, estero kag drainage system. Paay sa pagbinuligay, mapadasig ang pag-ilig sang tubig kag mabuhinan ang peligro sang pagbaha sa mga komunidad. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagupod si Governor Arthur Defensor Jr. sa ikaduhang adlaw sang First Iloilo Maize Vendexpo sa Courtyard by Marriott, Iloilo. Gintipon sa kaywatan ang mga partners, exhibitors, kag stakeholders gikan sa meetings, incentives, conferences, and exhibitions industry. Katuyuan sining ipasundag ang potensyal sang Iloilo bilang premier destination sa negosyo kag turismo. Yaraman sa kaywatan si Anay Senator Franklin Drilon, Iloilo City Mayor Isa Treñas, DOT Western Visayas Regional Director Crisanta Marlene Rodriguez kag Iloilo Maize Alliance Chair Natalie Lim. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagdubo sa 4.6% ang inflation rate sa probinsya sa Guimaras ang Hulyo 2026 base sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority Guimaras. Sa inflation reports ng PSA Guimaras nagdubo sa 0.5% ang inflation kung inkumpara sa 5.1% ng record sa Hunyo 2026. Ang mga commodities nga may dako nga kontribusyon sa overall inflation sa Guimaras sa mga food and non-alcoholic beverages, transport, kag personal care and miscellaneous. Ang nasampit nga report ginahimo sa PSA agud mahimo ang insakto kag timely nga impormasyon sa publiko natoy sa inflation rate sa probinsya kag ang epekto sini sa presyo sa mga balaklon kag mga serbisyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpanugyan sa Education Secretary Sani Angara sa Malacanang nga pasangkaron ng emergency labor sa idalom sang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o kontupad program. Katuyan sining mapadasig ang paglimpyo sa mga pampubliko nga bulutuan nga apektado sining karon lang sang habagat kag bagyong Maymay kadungan sa pagtukod sang Holy Recovery Framework sa idalom sang Brigada Eskwela 2.0. Giyang pasalamatan ni Angara sa Presidente Ferdinand Marcos Jr., Executive Secretary Ralph Recto, DOLE Secretary Francis Tolentino sa parehong suporta sa pagbinuligay sang mga ahensya. Nagkapati si Anggarang hindi dapat maguntat ang Brigada Eskwela kung man sugod ang klase bungod ang kalamidad mahimo mag-igo anuman nga tion. Dugang pa ni Angara,
pinaagi sa Brigada Eskwela 2.0 may ara na sang year-round mechanism agon mabuligan ang pagpaninlo, pagbangon kag luwas nga pagbukas sa mga bulutuan pagkatapos ang kalamidad. Ginpabutiag naman ni Tolentino nga ang duli nga magbulig sa DepEd agud gilayon nga matagan sabat ang kinahanglanon sa mga apektado nga bulutuan. Suno kay Tolentino pinaagi sa tupad magluwas nga nagatag sang temporaryo nga trabaho kakita sa ang gobyerno makabulig man ang programa sa rehabilitasyon kag maayo nga pagbalik sa mga learning spaces ang kabataan para kay Tolentino inyang matuon nga espiritu sang bayanihan ang pagbinuligay sang nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno ug mahatag ang gilayon nga suporta sa mga mamumugon, eskwelahan kag komunidad labi na sa tion sang kinahanglanon. Halin sa orinal nga target nga 5,000 ka pampublikong eskwelahan sa pagbukas ng klase naglapat na sa masobra 9,300 ka institusyon sa bilog nga pungsod ang DepEd Dole collaboration para sa Brigada Eskwela. Nagdangat naman sa kapin 171,000 ang mga benepisyaryo nga dako nga pagsaka ipaangit sa nagligad nga mga tuig nga limitado lamang sa pila ka gatos nga eskwelahan. Ginanunsyo sang DepEd nga ang ginahingyo nga pagpalapad sang programa para sa mga apektadong eskwelahan mahimo mapunduhan halin sa nabilin nga balanse sang karong nga 2 billion nga tupad allocation para sa Brigada Eskwela nga sa ding kapin 1.09 billion na ang nagamit o na paina. Sa i-report sang August 11, napilitan nga suspendihon ang face-to-face classes sa 9,096 ka pampubliko nga bulutuan sa 8 karyon bangod sang malain nga panahon. Apektado sini ang kapin sa 6.9 milyon ka estudyante kag 293,920 ka manunudlo kag personnel. Sa inisyal nga pagbanta, 3,348 ka classroom ang nakaangkon sang partial damage kag magakinahanglan sang ginabanta 27 million para sa clean up kag clearing operation samtang 161.6 million naman para sa minor repairs. Nagsuwestiyon man si Angara nga i-deploy ang mga tupad workers sa 171 ka pampublikong eskwelahan nga ginagamit subong bilang evacuation center sa gud mapabili ng kalimpyo kag seguridad sa sini nga mga lugar. Dugang padirigin rekomendar man ang pagpakigangon sa Cash for Work program sa DSWD agud hatagan sa prioridad ang mga ginikanan kag tag-atipan sa mga estudyante. Paagi sini makabaton sa pangabuhian ng mga pamilya samtang nagabinugligay sa paghayo sa mga eskwelahan bilang pagpakita sang bayanihan sa subong nakapag-iangot ng DepEd sa DPWH para sa pagpadala sa mga heavy equipment nga gamito sa masangkat nga pagpanglimpyo sa mga lugar nga tuman nga naapektuhan sa kalamidad. Radyo Pilipinas News. Imanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. manatungdan nga ahensya sa gobyerno para sigo ng pagdevelop kag pagtapos ng Sangley Point International Airport sa Cavite. Sa idalom sang Administrative Order No. 44, ginmando sa Presidente ang mas maayong koordinasyon sa tunga sa mga national government agencies, provincial government of Cavite kag pribado nga sektor nga may kahilabtanan sa proyekto. Gintukod man sa nasamit nga EOI Joint Technical Working Group nga pareho nga pangunahan sa DOTR kag PRA. Ini naman ang pag-abugusan sa DNR, DND, DILG, DOJ, CAAP kag PGC. Ang JTWG ang ginmanduan nga magatag sabat sa mga problema nga posible magpa-delay sa proyekto kag siguraduhon nga ang mga reclamation activity nagasunod sa environmental kag technical requirements. Ini man ang magasumite sa quarterly progress report sa Presidente pa sa Office of the Executive Secretary. Ang JTWG kag mga natungdan nga ahensya ang ginmanduan man nga magpatuman sa nagakaigong aksyon agud masiguro nga mangin available ang Sangley Point land para sa pagdevelop sang paluparan. Inmando man ni Presidente Marcos ang istrikto nga pagsunod sa mga environmental laws kag requirements. Ang iyong mga inepektibo gilayon matapos ang pagbalhag sini sa official gazette ukon sa pamantalaan nga may general circulation. Radyo Pilipinas News. Nadagpan sa Mina Police Station ang duha ka provincial most wanted person sa duha ka separadong operasyon sa Banwasang Mina, Iloilo. Una nga nadakpan sang tracker team sang Mina MPS si alias Vince, 27 anyos kag residente sang Zone 7 Barangay Abangay, Haniway, Iloilo. Nadakpan siya sa Barangay Cabalabag 1, Mina. Number 3, provincial most wanted person ang suspect nga may kaso nga rape. Makaligan ang pila ka oras, nadakpan sa kapulisan si alias Makmak, 26 anyos kag residente man sa Zone 7 Barangay Abangay, Haniway, Iloilo. Nadakpan siya sa Barangay Tumay, Mina. Si alias Makmak, rank 2, provincial most wanted person kag may warrant of arrest sa kaso nga rape. Suno kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan, ang pagkaaresto sa duha ka provincial most wanted nagapakita lang sa padang pagpanikasog sa kapulisan sa pagpangita kag pagdakop sa mga ginapangita sang layi. Sa karon yara na sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspect kag iga-turn over sa korte nga naga-issue sang warrant. Radyo Pilipinas News. Iloilo magalunsad sa primetime program para sa digital well-being sa mga estudyante. Detalye sa balita ho. Radyo Pilipinas Report.
Plana nga maglunsar ang Iloilo Provincial Government sang Primetime isa ka school-based nga intervention program agud masabat ang mga problema nga nagaapekto sa mga estudyante, lakip na ang teenage pregnancy, bullying kag self-harm. Kabahin sang inisyatiba ang social media literacy agud tudluan ang kabataan kung paanong responsable kag safe nga paggamit sang social media. Pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr., mapasad sila sang module nga gindisenyo agud siguro ang psychosocial welfare sa mga estudyante. Ginatrabaho na karon sang probinsyang pagpakig-angot sa mga bulutuan kag iban pa nga partners kaangay sang Department of Social Welfare and Development kag Department of Health agud mangin epektibo ang programa. Antes sini una na nga nakalunsar sang Prime Helpline ang Iloilo Provincial Government. Linya nga bukas 24/7 agud maghatag sang suporta sa anuman nga mental kag emotional challenges sa mga Ilonggo. Ang Prime Helpline sarang matawgan sa mga numero nga 0968-855-0997 o kon sa 0966-241-8133. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Katiwa ng Pangulo sa Western Visayas may masobra 50 million nga kita sa una 5 kabulan sa 2026. Detalye sa balita, JP. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nakabalag sa masobra 50 milyones pesos nga kita ang kadiwa ng Pangulo sa Department of Agriculture, Western Visayas sa unang 5 kabulan sang tuig 2026. Ang kadiwa ng Pangulo, isa sa mga programa ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagatuyo nga mapabaskog ang farm-to-market chain sang pungsod samtang ginasiguro ang mas dako nga kita para sa mga manguma kag mas barato nga presyo para sa mga bubalakal. Sunod sa DA Western Visayas, may 120 ka manguma kag mangisda sa rehiyon ang nahatagan sang oportunidad nga mabaligya ang ilang mga produkto sa kadiwa ng Pangulo kag masobra 125,000 ka pamilya naman ang tigayon nga naserbisyuhan. Para mapasangkad ang malabot sang programa, ang DA padayon sa pagpartner sa mga ahensya ng gobyerno kaangay sang DOLE, DTI, DSWD, DILG, BFAR, NIA, pati na sa Philippine National Police, Bureau of Fire Protection Region 6, State Universities and Colleges, kag sa Guimaras Electric Cooperative. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa ibang panaton nga balita, dugang nga safe ka child-friendly space para sa kabataan ng ginbuksan sa syudad sa Iloilo. Ang Everyday Play Community Playground, Kabuylog, ang Phil7 Foundation, ang ginbuksan na subong adlaw Agosto 13 sa Haro Plaza. Ang area safe, accessible, kag maghatagid sang kalipay sa mga kabataan bangod sang pasilidad sa din silang pwede makahampang para kay Iloilo City Mayor Isa Treñas. Importante nga may mga lugar ang kabataan nga pwede sila maghampang kag mag-socialize sa sini sila ang mga healthy kag para mabuhinan man ang ila screen time. Sa tuig 2025 sang ginkilalang Iloilo City bilang top 4 child-friendly highly urbanized city sa syudad kag Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginpangunahan ng LTO6 Director Attorney Gaudioso Duspan kag Assistant Director Jack Kunlong paghiwat sang Sinapol kaupod sa mga Division Chief kag District Office Head sa Panay kag Guimaras sa ginwang Transportation District Officers Meeting sa probinsya sang Antique. Lakip sa mga agenda sa Sinapol ang implementasyon sa 2026 LTO Citizens Charter kag pagpasanyog pa sa mga service standards kag procedures nga ginapatuman sang ahensya mga pulisa sa isyuan sa motorcycle license plate sa riyon, extension sa validity sa mga mag-expire nga registration, licenses, permits kag gina-issue nga certificate bangod sa issue sang Land Transportation Management System. Naistoryahan man ang suspension sa acceptance kag processing of applications for changing regular plates to optional motor vehicle special plates. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iloilo liwat gina-target ang God Local Learning Hub Certification. Detalye sang balita, Hope Torres. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
What ginhandom sang Iloilo Provincial Government ang Philippine Commission on Women, Gender and Development Local Learning Hub status sa tapos ginpaidalom liwat sa on-site validation ang Women Economic Empowerment Program sang probinsya para sa posibilidad sang recertification para sa 2026 tubtob 2029. Ginhiwat sang PCW evaluation kag monitoring team ang on-site validation para usisaon ang WEE program nga nagapalapad sang oportunidad pang ekonomiya sa mga kababainhan pinaagi sa pagbinuligay sang gobyerno lokal kag iban pa nga stakeholders. Isa ang Iloilo sa una nga 5 ka LGU sa pungsod nga nakabaton sang GAD Local Learning Hub certification halin sa PCW sang 2015 tubtob 2018 kag liwat nga nasertipikahan sang 2023 tubtob 2026. Naibaluan nga ang GAD Local Learning Hub nagakilala sa mga LGU nga nagapakita sang epektibo nga gender mainstreaming kag nakadevelop sa mga innovative practices nga sarang masunod sang iban pa nga komunidad. Sa plano nga recertification, kinahanglan nga mapasaran sang probinsya ang mga ginapangayo sang PCW, partikular sa resulta sang gender responsive LGU assessment tool kag sa ebalwasyon sang mga GAD program, serbisyo o kon pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagpagwa sang Administrative Order number 43 si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga daw mando sa paglakip sa mga contract of service kay job order sa gobyerno sa social protection coverage. Sa nasambit nga iogi manduan ang tanang ahensya nga ipatigayon ang voluntaryo nga pagbuhin sang gintilan nga contribution sang SSS, PhilHealth kag Pag-ibig Fund halin sa sweldo sa mga COS kon JO worker. Apang inang kinahanglan may prior consent sa nasambit nga trabahador kay nagasando sa karon nga mga layi. Ang mga local government units kinaengganyo sa magtuman sa mga probisyon sang Administrative Order number 43. Nagpahayag man sa mando nga ang mga ahensya sang gobyerno kinahanglan mag-remit direkta sa SSS, PhilHealth kag Pag-ibig Fund sang manakaltas nga kontribusyon kag siguradon nga ini marimit sang husto. Kinahanglan man nila asikasuhon ang mga kinahanglan nga kasugtan para sa husto nga pagpatuman sini. Ginpatag man sa mando nga ang voluntaryo nga pagkaltas kag pag-remit sang kontribusyon sa idalom sang EO43 hindi magabag-o sang ara na nga contractual relationship sa tunga sa mga ahensya ng gobyerno kay ilang mga COS kay JO workers. Nang bando man ang presidente sa DBM, CSC, COA, SSS, PhilHealth kag Pag-ibig Fund ang magpagawa sa mga kinahanglanon nga pagsulundan agud masiguro ang epektibo nga pagpatuman sini. Sunod sa Joint Circular Number Series of 2025 sang CSC, COA kag DBM ang mga COS kag JO workers mahimo atagan sang premium nga hindi magsobra sa 20% sang ila kompensasyon agud magamit para sa ila voluntaryo kon self-employed contributions sa mga social security program nga ginamando sang gobyerno. Radyo Pilipinas News. Samtang sa ibang panaton nga balita, kasunod sang naeksperyensya nga yellow kag red alert sa power supply sa Visayas nga nagresulta sa rotational manual load dropping kon brownout sa syudad. Natala na nga magpatawag sa Sinapol si Iloilo City Mayor Isa Trenia sa mga apektado nga sektor sa Lunes. Lakip sa pag-imbitaron sa Sinapol ang sektor sa negosyo, eskwelahan, hospital, kag health facilities, public market, kag matiglawas ang konsumidor. Santo sa abiso sa NGCP para mabalanse ang power system sa tion nga kulang ang supply para sa demand, mahimo mapatuman ang rotational brownout bagay nga kinahanglan mahandaan. Lakip man sa ipatawag ang more power kag iban pang electric power authorities para mahangpan ang sitwasyon kag makapangita sang konkreto nga solusyon. Ginapangabay man sang alkalde sa Pumuluyo nga padayonon ang pagkinot sa paggamit sang kuryente labi na sa mga oras nga mataas ang demand. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Visayas Grid nagdeklara red yellow alert sining Agosto 13. Detalye sang balita Marian Grace Aranieta. Naka-red alert ang Visayas Grid sa pila ka oras gabi sang Webes, Agosto 13, bangod sa kakulang sang available nga power supply kumpara sa ginapaabot nga demand. Sa advisory sang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, as of 8 a.m. sang Agosto 13, naka-red alert ang Visayas Grid sa alas 6 to alas 8 sa gabi
kag yellow alert sa las 2 sa hapon tutubla sa isa gabi, kag las 8 sa gabi tutubla sa 9 sa gabi. Yara sa 2,283 megawatts ang available nga capacity samtang 2,360 megawatts naman ang peak demand. Makabi nga yara sa red alert status kung ang power supply hindi bastante sa kinahanglanon nga demand sa consumer kag regulating requirements sa transmission grid. Yellow alert naman kung ang operating margin hindi bastante sa paglabot sa contingency requirement sa transmission grid. Gimpahayag pa sang NGCP nga may anom ka planta na force outage sa Agosto, sini nga tuig 2 halin pa sang Hulyo, 3 halin sang Hunyo, 7 halin sang Mayo, 1 ang halin pa sang Marso kag 3 halin pa sang 2025. May 2 naman ka planta ang yara sa force outage halin pa sang 2023 kag may 1 nga halin pa sang 2021. May 3 naman ka planta ang nagaandar apang yara sa derated capacity. Sa kabilugan, yara sa 903.2 megawatts ang unavailable sa grid. Samtang lakip sa mga nakitang rason kung yara sa red kag yellow alert ang Visayas grid bangod sa unavailability sa Visayas large coal plants nga TVI-1, TVI-2, CEDC-1, limitado nga power import sa Mindanao bangod sa maintenance outage sang GNP-K2, emergency shutdown sang GNP-K1 bangod sa boiler tube leak kag high forecasted system demand. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka Sustainable Livelihood Association sa Pasig City nagbaton sang seed capital fund sa pagtukod sang negosyo gikan sa DSWD. Detalye sang balita, Marian Grace Sereniata. Nagbaton sang Seed Capital Fund o kon SCF balay 2.7 million pesos ang tatlo ka Sustainable Livelihood Program Association sa Pasig City gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 6. Ang kapital gamiton sa mga asosasyon sa pagtukod sang ilaging propose nga mga proyekto sa palangabuhian. Kada isa nga SLPA nagbaton sa tig 900,000 pesos. Lakip sa tagbaton ang Ayuyan SMF KSK SLP Association sa Barangay Ayuyan, Mulapula SMF KSK SLP Association sa Barangay Mulapula, kag Higakdak SMF KSK SLP Association. Antes pa man ang pag-turnover sang kapital, gimpaidalom sa 14-week kabalikat sa kabuhayan o kon KSK Agri-Skills Training ang mga SLPE nga ginorganisa sang SLP, SM Foundation Incorporated, Crisal Integrated Farm kag Sustainable Livelihood and Entrepreneurship Program sa lokal nga pangluhan sang Pasig City. Ang mga miyembro sang tatlo ka asosasyon ang ginpaidaluman sa 20 ka adlaw nga cash for training and work program sa idalong sang projects, local adaptation to water access o kon lawa, kag breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished o kon binhi, kaupo ng ibang pang benepisyaryo sa programa gikan sa ibang nga barangay sa syudad. Gintudloan ang mga benepisyaryo natuloy sa disaster risk reduction kag climate change practices, vegetable production, tilapia culture kag sustainable livelihood practices. Nagtukod man ang mga benepisyaryo sang vegetable production kag aquaculture sites kung sa diin nagbato ng kada isa sang 10,260 pesos nga sweldo para sa 20 ka adlaw nga training kag obra. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Gamit sa municipal government sandungan late ang ilan na baton nga 25 million nga local government support fund para sa pagpatuman sang 386 solar-powered streetlights. Naibaluan nga ang tunga, isa sa pinakagamay nga banwa sa Pilipinas nga may 8 gid lang ka barangay. Sunod sa tunga municipal government, katuyuan sa proyekto nga mapanaming visibility sa mga area nga limitado lang ang kasanag sadto. Para sa banang proyekto hindi lang isa ka infrastructure investment kundi isa ka praktikal nga sabat sa matag adlaw nga kinakabalak-an sa mga residente. Ang gamit man ang programa para sa pagpanagtag sang 8,300 kasako sang bugas para sa malapit 2,000 ka panimalay sa tuong nga patina sa programa pang nutrisyon sang banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hindi lamang panimalay ang nabuligan sang 30 million nga local government support fund growth equity fund nga ginpain sang gobyerno nasyonal para sa kaibiran biliran. Ini bangod 5 million pesos sa nasamit nga proyektong gamit para sa direkta nga pagbakal sa bugan sa mga mangunguma sang banwa sa idalom sang sagip saka paathag sang lokal nga pangluhan, lokal nga ginbakal ang bugas sa baylo nga magsalig sa mga supplier halin sa iban nga lugar. Katuyuan sang programa nga matagan sang gilayon nga ayuda sa pagkaon ang mga pamilya kay maghatag sang sigurado nga merkado sa lokal nga bugas. Sa kaibiran tanan nga 7,935 ka panimalay ang kwalipikado nga magpaton sang bugas. Nagsugod ang pagpanagtag sang Hulyo 23
kag nagapadayon tubtob karon madumduman nga lakip sa ginhatagan punto ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. siya 2026 State of the Nation Address sa matikang sa gobyerno agud pabaskugon ng agrikultura kag seguridad sa pagkaon lakip ng investment kag programa agud mapasanyog ang Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sa rice assistance sa idalon sa bagong Pilipinas Rice Program ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang 22222 ka panimalay halin sa 12 ka barangay sa Dinagat Islands. Ang programa sa nasambit nga lugar ang ginpunduhan sang 4,999,500 pesos halin sa LGSF kag tuyo nga mabuligan ng mga panimalay nga malapit sa poverty line lakip tama senior citizen, PWD, solo parents kag mga kabataan nga kulang sa nutrisyon. Suno sa municipal government, ginpatigan ang pagpanagtag sang tig 10 ka kilo nga bugas sa 4 ka schedule ang bagong Pilipinas Rice Program. Kaban sa mas masangkat nga kampanya ni PBBM nga bawat bayan makikinabang nga ginlunsar agud mapabasko nga mga lokal nga panguluhan kag madala direkta mga bulig pinansyal, edukasyon kag ayuda sa tagsa ka barangay kag komunidad sa pungsod. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Inflation rate sa Western Visayas sa Hulyo nagsaka sa 7.8%. Detalye sa balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagdangat sa 7.8% ang headline inflation sa Western Visayas sa nagdigan nga Hulyo. Ini ang mas mataas sa 6.8% nga inflation rate nga na-record sa Philippine Statistics Authority sa nagdigan nga Hunyo kag sa 0.6% sa Hulyo 2025. Suno sa PSA Western Visayas, sa tanan nga commodity group, ang food and non-alcoholic beverages ang may pinakamataas nga share sa regional inflation nga may 37.3%. Inigin sundan sang transport nga may 17.7% share, kag housing, water, electricity, gas and other fuels nga may 16.5%. Ang year-to-date inflation sa rehiyon halin Enero tubtob Hulyo nagsaka naman sa 5.2%. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Philippine Standard Time, las 4:42 sa hapon. Kagamihan ito manatipon nga balita sang PBS Radio Pilipinas Iloilo News Team Webes Agosto 13, tuig 2026 para sa Bagong Pilipinas. Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.